Magandang gabi po sa inyo po lahat. Good evening po. Magandang gabi po. From today to Friday, we will study Bible. Mula ngayong araw po hanggang sa Biyernes ay mag-aaral po tayo ng Biblia. So I hope that we listen carefully and find the true salvation. Kaya umaasa po kung makikinig po kayong maigi at matagpuan niyo po yung tunay na kaligtasan. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon na mapag-aralan ang Biblia. We are all present before God. Kaming lahat ay nasa harapan ng Diyos. And please teach us your lesson through the help of Holy Spirit. At turuan niyo po kami ng inyong aral sa kasama po ng lahat ng mga nakikinig. And please help us to understand your will and wisdom. At pakiusap, tulungan niyo pong maunawaan po namin yung inyong kalooban at inyong karunungan. And please help us to understand the true salvation through this Bible seminar. At pakiusap, tulungan niyo po kaming maunawaan ang tunay na kaligtasan sa magitan ng Bible Seminar na ito. Please be with the speaker and translator to deliver your message clearly. Pakiusap sa mga ngaral at yung speaker at yung translator na may bahagi yung Ebanghelyo. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin ang natitirang oras na ito sa inyong mga pangyarihan kamay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. From today to Friday, we will study the very important topics in the Bible. Mula ngayon po hanggang sa Biyernes, pag-aaralan po natin yung pinakamahalagang paksa po sa Biblia. First, why do we have to study Bible? Una po, bakit po natin kailangan pag-aralan ang Biblia? Because the Bible has all the answers Dahil ang Biblia po, nandito po ang lahat ng kasagutan. about our life, about our spirit, about eternal life. The Bible has the answer. Patungkol sa ating buhay, patungkol po sa Espiritu, at patungkol po sa wala hanggang buhay po, ang lahat ng ito po ay nasa Biblia. That's why when we study the Bible, we can find the truth. Kaya kapag pinag-aralan natin yung Biblia, matatagpuan natin yung katotohanan. When we live in this world, so many people have questions in their life. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, maraming tao po yung maraming katanungan sa kanilang buhay. Does God really exist? Meron ba talagang Diyos? If God really alive, why some people are so rich and some people are poor and the life looks like unfair? Kung meron talagang Diyos, bakit merong mga mayayaman, merong mga mahihirap, yung buhay hindi po pare-parehas? If God is alive, why the life is so hard? Kung ang Diyos po ay buhay, bakit ang buhay ay napakahirap? So, if God is alive, God can give us the answer. Kaya kung ang Diyos po ay buhay, siya po ay makapagbibigay sa atin ng sagot. And another question in our life is, Bible is really Word of God? At isa pa pong tanong sa ating buhay, itong Biblia po ay salita ng Diyos. Many people say Bible is the Word of God. But if there is, we have a doubt if there are the evidence or not. Kaya sinasabi ng Biblia na ito po ay salita ng Diyos, pero tayo po ay merong mga pag-alinlangan, ito ba ay talagang may mga ebidensya? And some people say, the pastor, I don't know why I'm living. At ang tanong naman ng iba, Pastor, hindi ko po alam kung bakit ako nabubuhay. I want to commit suicide Gusto ko na pong magpakamatay. because I cannot find any reason to live. Dahil wala na akong matagpo ang dahilan para mabuhay pa. In this world, we have many difficulties. Sa mundong ito, napakarami po nating kahirapan. Some students commit suicide when they fail to enter the college. At may mga estudyante pong nagpapakamatay po nung sila po'y mabigong pumasa sa college. Some fathers and mothers commit suicide because they worry too much how to support their family. May mga nanay at mga tatay na nagpapakamatay dahil nag-aalala po sila kung paano nila susuportahan yung kanilang mga anak, They pamilya. cannot find any reason to live in this world. Wala po tayong matagpo ang dahilan para mabuhay sa mundong ito. But Bible clearly tells us the purpose of our life. Pero malinaw pong sinasabi sa atin ng Biblia yung layunin ng ating buhay. And Bible clearly tells us how much precious we are before God. At malinaw na sinasabi ng Biblia kung gaano po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. And the last question is there the eternal heaven or eternal hell? At huling katanungan po, meron bang walang hanggang langit at walang hanggang impyerno? Some people think after death, nothing there. Yung iba po sinasabi,
Pagkatapos ng kamatayan, hanggang doon na lang po. But Bible clearly says, after we die, if we really get salvation according to the Bible, we go to heaven. Pero pagkatapos ng kamatayan po, sinasabi ng Biblia, kung tayo po yung magkaroon ng kaligtasan po, papasok po tayo sa langit. If we don't get salvation, we go to eternal hell. Kung di tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo po papasok sa walanggang impyerno. So is it true? Kung kayo, totoo po kaya ito? So through the Bible, we will study we can get all the answers about these questions. Kaya sa magitan ng pag-aaral ng Biblyang ito, makukuha po natin ang lahat ng kasagutan po. So in the Bible seminar, we will study the major three topics. Kaya sa Bible seminar na ito, pag-aaralan po natin yung tatlong pangunahing paksa. First, we will check the evidence about the Bible is the Word of God. Una po, pag-aaralan natin, isuriin po natin na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. And we will check the evidence if the God is still alive. At susuriin po natin yung mga ebidensya na ang Diyos ay talagang buhay po. And we will check our spiritual condition. At susuriin din po natin yung ating spiritual na kalagayan. Bible says we are born as a sinner. Sinasabi ng Biblia, pinanganak po tayong makasalanan. That's why we already have a sinful nature. Kaya meron na po tayong likas na pagiging makasalanan. One magandang lady is walking on the street. Isang magandang babae po yung naglakad sa isang street po. Then all the men look at the woman. At ang lahat. Oh, maganda. Ang lahat po ng lalaki ay tumingin, oh, napakaganda. Woman look at the pogi guy. At yung babae po, tumingin sa magandang, Oh, guwapo. Then they think something dirty in their at heart. nag-iisip na sila ng masama sa kanilang kaisipan. The 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, God look at our heart. Sa unang Samuel chapter 16 verse 7, ang Diyos po ay tumitingin sa ating puso. That's why even though we don't commit a sin with our body, if we think the sin is already sin before God. Kaya kahit na hindi po tayo nakakagawa ng kasalanan sa ating katawan po, kapag nag-iisip lang po tayo ng masama, ito po yung kasalanan na sa harapan ng Diyos. So when we stand before God, we will be judged and go to hell. Kaya kapag tayo po ay tumayo sa harapan ng Diyos, tayo po ay hatulan at mapupunta sa impyerno. Then how can we get salvation? Kung gayon, paano po tayong magkakaroon ng kaligtasan? How can all our sins be forgiven? Paano po ang lahat nating mga kasalanan ay mapapatawad? How can we go to heaven? Paano po tayo makakapasok sa langit? Bible has an answer. Ang Biblia po ay merong kasagutan. Bible has all the answers. Ang Biblia po ay merong lahat na kasagutan. That's why we have to study Bible. Kaya kailangan po nating pag-aralan ang Bibliang ito. But these days, people don't think about the Spirit and the Bible and the eternal destiny. Pero sa panahon na ito, may mga tao pong hindi na pinag-iisipan yung Biblia, yung Espiritu at yung wala hanggang mundo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga gawa ng Panginoon ay hindi nila pinapahalagahan, ni ang mga gawa ng kanyang mga kamay, kanyang ibabagsak sila at hindi na sila itatayo kailanman. Bible says, they do not regard the works of the Lord. Sinasabi ng Biblia po, hindi na po nila pinapahalagan ang gawa ng Panginoon. These days, people don't think deeply. Yung mga tao po sa panahon natin ngayon, hindi na po sila nag-iisip ng malalim po. You know why? Alam niyo po ba kung bakit? There are so many medias. Dahil napakarami na pong media. The family members don't talk each other Yung buong pamilya pong miyembro po ng pamilya, hindi na sila nag-uusap-usap. because each one only focus on the cell phone. Dahil yung isa't isa sa kanila, nagpo-focus na lang po sa cellphone. These days, people lose the power to think deeply. Yung mga tao po sa panahon natin ngayon, nawala na po sa kanila yung mag-isip po ng malalim. Without thinking, they just watch. They feel comfortable to watch video and playing the game. Kaya po, sa pagtingin lamang po, ay nagiging komportable na po sila at hindi na sila nag-iisip. That's why when we share the word of God, they feel bored. Kaya Not exciting. kapag nagbabagi tayo ng salita ng Diyos, sila po ay hindi na po sila interesado. I want to play game. It's exciting. Gusto ko lang maglaro ng games, kaya ito ay nakaka-excite. I want to see the movie. I want to see the entertainers. Gusto kong manood ng mga movies o yung mga nakakatuwa. That's why they lose the chance to get salvation. Kaya nawawala po sa kanila yung pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. So during this week, please think deeply about your spiritual matter. Kaya po, sa linggong ito, pakiusap po, isipin niyo pong mabuti yung patungkol sa mahalagang bagay. Rather than any other things, please listen carefully the word of God and think where you go after death. Sa halip na yung isang bagay po, pag-isipan niyo po yung saan po kayo pupunta.
The Bible says, if we don't pass through the narrow gate, we cannot go to heaven. Sinasabi ng Biblia, kung di po tayo daraan sa makipot na puntuan, hindi po tayo makakapasok sa langit. In Luke chapter 13, somebody asked to Jesus, are there a few who are saved? At sa Lucas chapter 13 po, may nagtanong po kay Jesus, kakaunti ba yung maliligtas? And Jesus said, strive to enter through the narrow gate. At sinabi po ni Jesus, pagsikapan pumasok sa makipot na pintuan. So this narrow gate indicate the gate of the salvation. Kaya po yung makipot na pintuan po ay tumutukoy sa kaligtasan. Here is a sinner. Dito po mayroong isang makasalanan. He has a lot of sins. Napakarami niyang kasalanan. And when he pass through the narrow gate, he is forgiven and he gets salvation. Pero kapag dumaan po siya sa makipot na pintuan, siya po ay mapatawad yung kanyang kasalanan. Then he can go to heaven. Kung gayon, makakapasok po siya sa langit. But Bible says there is somebody who doesn't pass through the narrow gate and jump into the narrow gate. Pero meron pong may mga tao po na hindi po sila dumadaan sa makipot na pintuan at tumatalon po sila sa makipot na pintuan. So look at him. Kaya tingnan niyo po siya. He doesn't get salvation, Hindi po siya nagkaroon ng kaligtasan. but he just start to work for the Lord. Pero nagsisimula na siyang gumawa para sa Panginoon. So without getting salvation, he start to attend the church, praise the Lord, and offer the tithe. Kaya nang hindi pa po siya nagkakaroon ng kaligtasan, kahit wala pa pong kaligtasan, nag-o-offer na po siya at naglilingkod. And they said, Lord, we cast out demons in your name, prophesied in your name, we did many wonders in your name. Kaya sinasabi niya, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa kami ng maraming mga himala sa iyong pangalan. So they did so many things for God, Marami po silang ginawang bagay para sa Panginoon. but they don't get salvation. Pero hindi po sila nagkaroon ng kaligtasan. That's why when they stand before God, Jesus said, I never knew you. Kaya kapag tumayo na po sila sa harapan ng Panginoon, sasabihin po ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. So these people attend the church so hard, so well, but they go to hell. Kaya ang mga tao ito, mabuti po silang dumadalo ng church. Why? Bakit po? Because even though they attend the church, they don't get salvation. Dahil kahit na po sila umati ng church, hindi po sila nagkakaroon ng kaligtasan. They didn't pass through the narrow gate. Hindi po sila dumaan doon sa makipot na pintuan. So during this Bible seminar is not for doing something for God. Kaya yung Bible seminar na ito, hindi po ito para may gawin ka para sa Diyos. Before we do something for God, we have to get salvation first. Bago po tayo gumawa ng isang bagay para sa Diyos, dapat muna tayong magkaroon ng kaligtasan. Somebody wants to go to America. Meron pong isang gustong pumunta sa Amerika. So he prepared so many things. Kaya marami po siyang inihandang bagay. The toothbrush and clothes and the mango. Prepare many things. Naganda siya ng toothbrush, ng mga mangga. Maraming bagay po siyang inihanda. But he doesn't have a visa. Pero wala po siyang visa. Then can he go to America? Kung kayo, makakapunta kaya siya sa Amerika? No. Without visa, nobody go to America. Hindi po, dahil kung wala pong visa, walang sino man yung makakapunta sa Amerika. Somebody prepared so many things to go to heaven. May mga tao pong naghahanda ng maraming bagay para makapasok sa langit. He pray a lot and help the poor people. Nananalangin siya at nagtumutulong sa maraming tao. But he doesn't get salvation. Pero hindi po siya wala po siyang kaligtasan. Then he cannot go to heaven. At hindi siya makakapasok sa langit. In the Bible has the answer to get salvation. Sa Biblia po, meron po ditong kasagutan sa lahat ng katanungan. But these days, without checking their salvation, people just attend the church. Pero sa panahon po natin ngayon, nang hindi po sinusuri yung Biblia po, dumadulo sila ng church. It's called the blind faith. Tinatawag po itong bulag na pananampalataya. Matthew chapter 15 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. They are blind leaders of blind. Sila po yung bulag na taga-akay ng mga bulag. In this world, there are so many blind leaders. Sa mundong ito po, napakarami pong mga bulag na taga-akay. Many pastors and the priests are not saved, Maraming mga pari at mga pastor po yung hindi ligtas. but they lead so many congregations. Pero pinapangunahan po nila yung napakaraming mga So many people. maraming mga tao po. Then Jesus said, two of them fall into the ditch. They go to hell together. At sinasabi ni Jesus, parehas po silang mahuhulog sa hukay. Parehas po silang mapupunta sa impyerno. One blind, the spiritual blind, follow the one pastor.
Yung isang spiritual na bulag po sumusunod sa isang pastor. Pastor, is the way to go to heaven? Pastor, ito ba yung daan papasok sa langit? But pastor is also spiritual blind. Pero yung pastor po, spiritual na bulag din. He doesn't know how to go to heaven. Hindi niya alam kung paano papasok sa langit. So he said, shut up, just follow me. Kaya sinasabi niya, tumahimik ka, sumunod ka lang sa akin. Let's go. Tara! They go to hell together. Parehas po silang pupunta sa impyerno. The Romans chapter 10 verse 2, I bear them witness that they have a zeal for God. Israel people have a zeal for God. Kasi sa Roma chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Yung Israel po, meron silang sigasig para sa Diyos. They did so many things for God. Marami silang ginawang bagay para sa Diyos. But Bible says, but not according to the knowledge. Pero sinasabi ng Biblia, subalit hindi ayon sa kaalaman. They didn't know what God wants. Hindi nila alam kung ano po yung nais ng Diyos. They didn't know how to get salvation. Hindi nila alam kung paano magkaroon ng kaligtasan. But they just work hard and hard. Pero nagsisikap lamang silang maglingkod. That's why they kill Jesus Christ and judge it. Kaya pinatay po nila si Jesucristo at hinatulan. When I went to Africa, I saw so many people just answering whatever I said. Kaya po nung ako po yung nagpunta sa Amerika, nakita ko yung Answering amen, whatever I said. Kaya maraming tao po sa Amerika yung dumalo po at sinasagot nila yung lahat ng katanungan ko, amen. So I said, I pick up the cup. I pick up the cup. Then they say, Kaya amen. kinuha ko yung baso, sinabi nila, amen. I ate the bulalo. Then they say, amen. Kumain ako ng bulalo, sinabi nila, amen. I said, I'm gonna kill you. Sinabi ko, papatayin kita. Amen. Amen. You go to hell. Amen. Punta tayo sa impyerno, amen. Pangit. Amen. Pangit ka, amen. No matter what I said, they just answer, amen, amen. Ano man po yung sabihin ko, sinasabi nila, amen. They don't think. Hindi sila nag-iisip. That's the problem. Ito po yung problema. That's the blind faith. Yan po yung bulag na pananampalataya. These days, many people have a blind faith. Sa panahon natin ngayon, maraming tao po yung merong bulag na pananampalataya. They don't check the Bible. Hindi nila sinusuri yung Biblia. They just follow the tradition of a man. Sinusunod lamang po nila yung nakaugalian ng tao. So some people believe in order to be forgiven, they hit their body. Kaya meron po naniniwala upang mapatawad ng mga kasalanan, papaluin po nila yung likod. They are bleeding. And they believe by hitting and bleeding, they can be At forgiven. naniniwala na sila na kapag sila ay nasugatan po at dumugo po, sila ay mapapatawad. No, that's not the way to get salvation. Hindi po yan yung paraan para makapasok sa langit. We cannot stop our sin by hitting ourselves. Hindi po natin mahihinto yung ating kasalanan sa magitan ng pagpalo sa ating likod. Someone really liked the gambling, Meron po isang gustong-gusto niya po yung pagsusugal. so he want to stop. Gusto niya na pong tuminto. So he cut his hands. Kaya pinutol niya po yung kanyang mga kamay. But next day, he played the gambling with the foot. Pero nung ang araw po, naglaro siya ng sugal sa magitan ng kanyang paa. So he cut his foot. Kaya pinutol niya po yung kanyang paa. The next day, he played the gambling with the tongue. At sumunod na araw po, nagsugal pa rin siya sa magitan ng kanyang dila. He didn't stop. Hindi po siya tumigil. That's not the way to stop our sin. Hindi po yan yung paraan para mapahinto yung ating kasalanan. When we really get salvation according to the Bible, Holy Spirit comes in us. Kapag tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, ayon po sa Biblia, yung Espiritu Santo po ay pumasok sa atin. Then Holy Spirit changes our life. At yung Espiritu Santo po yung babago sa ating buhay. So before we stop our sin, before we do something for God, we have to get salvation first according to the Bible. Kaya bago po natin mapahinto yung ating kasalanan, bago tayo gumawa para sa Diyos, kailangan mo nating magkaroon ng kaligtasang ayon po sa Biblia. So that's why the Bible says, examine yourselves as to whether you are in the faith or not. Sinasabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Do you not know yourself that Jesus is in you? Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Unless indeed you are disqualified. You are disqualified to enter the heaven. Malibang kayo nabigo sa pagsubok, ibig sabihin, nabigo kayong makapasok sa langit. So we have to check our faith. Kaya kailangan nating suriin yung ating pananampalataya. So through this Bible seminar, please check your faith whether you can go to heaven or not. Kaya pakiusap po sa magitan ng Bible Seminar, siyasatin niyo po kung kayo po ba ay makakapasok sa langit o hindi. Romans chapter 10 verse 17,
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. The faith that we can go to heaven comes by hearing the word of God. Ang pananampalataya pong makakapasok sa langit ay yung pakikinig po sa salita ni Kristo. So you don't need to offer the money. Kaya hindi nyo po kailangang mag-offer ng pera. You don't need to do anything. Hindi nyo po kailangang gumawa ng anuman. Just come and listen what the Bible says. Pumunta lamang po kayo dito at makinig sa sinasabi ng Biblia. So Bible says, come and hear. Kaya sinasabi ng Biblia, kayo magsiparito at inyong dinggin. Naintindihan po? Naintindihan po? Yes. So during this Bible seminar, please listen carefully. Kaya sa magitan ng Bible seminar ito, pakiusap, makinig po kayong maigi. In order to reveal who is God, God gave us the Bible. Kaya upang mahayag kung sino po yung Diyos, ang Diyos po ibinigay niya po yung Biblia. So Bible is called the Word of God. Kaya yung Biblia po tinatawag itong salita ng Diyos. All scriptures is given by inspiration of God. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So this is not the word of man, but the word of God. Ito po ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Because it came from God. Dahil ito po ay nagmula sa Diyos. That's why in the Bible, more than 3,800 times, the word of God came to me. The word of God talked to me. Kaya po yung 3,800 beses po sinabi yung salita ng Diyos ay dumating sa akin. So God talked His word to His prophets. Kaya po yung salita ng Diyos ay dumating po sa kanyang mga propeta. Then prophets wrote to the word of God. At yung propeta po yung nagsusulat ng salita ng Diyos. So prophet Isaiah wrote to the book, the word of God. Then that is the book of Isaiah. Etong si propeta Isaiah po, sinulat niya po yung salita ng Diyos at ito po yung aklat ng Isaias. Jeremiah wrote it. Then the book of Jeremiah. Si Jeremias po ay nagsulat, ito po yung aklat ng Jeremias. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa magitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So in the Bible, there is no will of man. Kaya sa Biblia po, walang kalooban ng tao. Because it came from God. That's why we can find the will of God through the Bible. Dahil ito po ay nanggaling sa Diyos, kaya matatagpuan natin yung kalooban ng Diyos di sa Biblia. The standard of human history is Jesus Christ. Ang pamantayan ng kasaysayan ng tao po ay si Hesus Kristo. Before Jesus is called the BC, before Christ. Bago dumating si Hesus Kristo, tinatawag po itong BC, before Christ. And after Jesus, the time is called the AD, Anno Domini. It means in the years of the Lord. At pagdating ni Hesus Kristo, tinatawag po yung panahon na ito na AD po, na ito yung sa panahon ng Panginoon. So we are living 2022 AD. It means after Jesus, 2022 years passed. At tayo po ay nabubuhay sa taong 2022 AD. Ibig sabihin po, 2022 na po yung nakalipas nung dumating po si Hesus Kristo. The Bible had been written BC 1500 to AD 100. At yung Biblia po ay naisulat po mula 1500 BC hanggang 100 AD. The first book, Genesis, was written almost 3,500 years ago. At yung Genesis po yung unang aklat sa Biblia, naisulat po ito noong 3,500 years na po yung nakalipas. And the last book, Revelation, was written 1,900 years ago. At yung muling aklat sa Biblia, yung Revelation po, Apocalypse, ay naisulat 100 AD. Bible is so amazing. Ang Biblia po ay nakakamangha. You know why? Alam niyo po ba kung bakit? Because Bible talk about whole human history from the beginning to the end. Dahil binabanggit po ng Biblia po yung kasaysayan ng tao mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Bible has been written only this period. Ang Biblia po naisulat niya po hanggang sa panahon na ito. But you talk about whole human history from the beginning to the end. Pero sinasabi na po dito yung kasaysayan ng sangkatauhan mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Which building was here 100 years ago? Anong building po yung nandito 100 taon na yung nakalipas? Do you know? Alam niyo po ba? Do you know? We don't know. Hindi po natin alam. What about the 1,000 years ago? Paano naman po yung 100 taon na po yung nakalipas? What was in this place? Ano kaya yung sa lugar na ito? What about 2,000 years ago? 2,000 taon na yung nakalipas. We don't know the past. Hindi po natin alam yung sa nakaraan. We don't know the beginning of human history. Hindi natin alam yung pasimula ng kasaysayan. But Bible talk about the beginning of human history because
God exists from the beginning. Pero sinasabi ng Biblia po yung pasimula ng kasaysayan sapagkat ang Diyos po ay kumikilos sa katawan sa kasaysayan. And what is the weather tomorrow? At ano po yung paraan para malaman? Raining? Para- Windy? Can you know the tomorrow weather? Alam niyo po ba yung magiging panahon bukas? No, we don't know. Hindi po Even natin though the alam. people are smart, we don't know what will happen in the future. Kahit na matalino yung tao po, hindi po natin malalaman kung ano po yung sa hinaharap. But only God knows what will happen in the future. Pero ang Diyos lamang po yung nakakaalam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. That's why God already prophesied what will happen in the future of human history. At pinupropesiya na po ng Diyos kung ano po yung mangyayari sa kasaysayan ng sangkatawan sa hinaharap. So, it's very easy to check if the Bible is the Word of God or not. Kaya napakadali lamang po na masuri kung ang Biblia ito ay salita ng Diyos o hindi. About past history, we can check the evidence. Sa nakaraang panahon po, masusuri natin yung mga katibayan. If we cannot find the evidence about past history, which is written in the Bible is not the Word of God. Kung hindi po natin mahahanap yung mga katibayang nakasulat po sa Biblia na yung kasaysayan po, ibig sabihin, hindi po ito salita ng Diyos. And if the prophecies written in the Bible are not achieved in the human history, Bible is not the Word of God. At kung ang mga propesiya sa Biblia po na naisulat sa Biblia ay hindi po maganap, kung kaya ng salita ng Diyos po ay hindi totoo. So during this Bible seminar, we will check the evidence in the past history and achievement for the future. At sa pamagitan ng Bible seminar ito, pag-aaralan po natin yung mga ebidensya pong nakasulat sa Biblia sa nakaraan po at yung katuparan po ng mga propesiya sa hinaharap. Bible has been written by around 40 writers At ang Biblia po ay isinulat po ng mahigit 40 mga manunulat in many places. sa maraming mga lugar. But the real author is only one, God. Pero ang tunay na may akda ay ang Diyos lamang po. That's why when we collect all the Bible books, it's like one person's story. Kaya kapag kinolekta po natin ang lahat ng mga aklat sa Bibliang ito po ay nagtutungkol sa isang tao lamang. So in America, the American people believe the Bible is the Word of God. Sa Amerika po, yung mga tao po doon ay naniniwala ng salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. That's why when the president have the presidential oath, they put the hands on the Bible. Kaya kapag ay nanunungkulan po yung mga presidente po, ay sila po yung humahawak sa Biblia. Because they believe the Bible as a Word of God. Dahil naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, when we study the Bible, we know all the prophecies in the Bible are fulfilled. Kaya kapag pinag-aralan natin ang Biblia na ang lahat ng propesiyang naisulat sa Biblia ay naisakatuparan. Especially the prophecy about the Word. Lalo-lalo po yung propesiya patungkol sa mundong ito. So 3 years ago, we never imagined the COVID-19. 3 taon na po yung nakalipas, hindi po natin lubos maisip yung patungkol sa COVID-19. We never imagined we have to wear the face mask, we have to take the vaccination. Hindi natin lubos na maisip na kailangan pala nating magsuot ng face mask at magpabakuna. But Bible prophesied from the beginning about COVID-19, like Pero pestilence. At naipropesiya na po ng Diyos sa Biblia yung patungkol po sa COVID-19 sa mga salot. Somebody asked to Jesus, what is the last signs before Jesus comes again? Mayroon pong nagtanong kay Jesus, ano yung tanda ng iyong muling pagdating? Then one of the last signs is the pestilence. At ang isa sa mga huling tanda po ay yung mga salot. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Mga salot. In English, pestilence. Mga salot po. In English, is called the pestilence. At sa English po yung salot ay tinatawag na pestilence. Pestilence is not like a slight sickness. At yung pestilence po, yung salot po, hindi ito yung parang mababaw na sakit po. That is the sickness which transferred all around the world, like a pandemic. Ito po yung sakit po na kumakalat sa buong mundo katulad ng pandemya. So these days, we are under the pandemic. It's almost open, but we never imagined we were under the pandemic before.
Ngayon po tayo po ay nasa pandemic po at hindi po natin lubos na maisip na tayo po ay papasok sa pandemic na ito. But Bible prophesies we will have the pandemic from the beginning. Pero naipropesiya na po ng Biblia na magkakaroon po tayo ng pandemya po mula pa simula pa lang. And Bible prophesies at the end of the 7 years tribulation, the Russia will attack Israel. At naipropesiya po sa Biblia na sa katapusan ng 7 taong kapigatian, aatakihin po ng Russia po yung Ezekiel chapter 38 talk about the last war. Ezekiel chapter 38 po, tumutukoy po ito sa huling digmaan. And Bible clearly says Russia will attack Israel with allied countries. At malinaw po sinasabi ng Biblia na aatakihin po ng Russia yung Israel kasama ng kanyang mga kakamping bansa. Here is the reason. Ito po yung dahilan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kumuha ng samsam at magdala ng nakaw upang wasakin ang mga gibang dako na tinatahanan ngayon at ang bayan na tinipon mula sa mga bansa na nagkaroon ng mga hayop at mga ari-arian na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. It's so amazing verse. Ito po ay nakakamanghang verse. The Bible says, almost 2,400 years ago, the book of Ezekiel says, Russia will attack Israel because of the poverty for the livestock or for the money. Kaya po 2,400 years na po nakakamanga po na isulat po sa Biblia po na atakin po ng Russia yung Israel para po sa mga samsam po. These days, Russia attacked the Ukraine. Ngayon po sa panahon natin, inatake po ng Russia yung Ukraine. Because of this, the money of Russia, ruble, is going down. The value of ruble is going down. Dahil po dito, yung pera po ng Russia po ay bumababa. So expert says the economy of Russia will be collapsed. Kaya po sinasabi ng mga expert, yung ekonomiya po ng Russia po ay mabibigo po. Think about this. Babagsak. Russia's economy is collapsed, but Russia has a lot of weapons. Pero isipin niyo po ito, nasisira po yung ekonomiya ng Russia, pero mayroon silang malalakas na mga kagamitang pagdigma. Then finally, the Russia will attack Israel exactly as Bible prophesies. At sa kahululian, atakihin po ng Russia yung Israel po, eksaktong naisakatuparan po sa sinasabi ng Biblia. We will study more details in the next during this Bible seminar. At pag-aaralan po natin ito ng mas detalyado sa panahon ng Bible seminar na ito. Anyway, when we check the evidence and the achievement, we can see the Bible is really Word of God. Kaya po, kung susuriin po natin yung mga katibayan po at yung katuparan ng propesiya, masabi natin ang Biblia ay salita ng Diyos. So through the Bible, we come to know God is alive. Kaya sa magitan ng Biblia, malalaman natin na ang Diyos ay buhay. These days, many people don't want to believe God. Sa panahon natin ngayon, may mga tao pong ayaw maniwala sa Diyos. They said, the Bible says, the fool has said in their heart, there is no God. Sinasabi po ng Biblia, sinasabi ng angal sa kanyang puso, walang Diyos. Some people say, I don't believe in God because I cannot see God. May mga tao pong nagsabi, ayokong maniwala sa Diyos dahil hindi ko nakikita ang Diyos. Somebody really asked me, Pastor, can you see God? Then how can you believe it? Meron po talagang nagtanong sa akin, Pastor, naniniwala ka pa sa Diyos? Nakikita mo ba siya? Bible says, such a person is a fool. Sinasabi ng Biblia, yung ganitong mga tao po ay mga hangal. Why? Bakit po? Bakit po? Because in this world, there are so many invisible things. Dahil sa mundong ito, marami pong mga bagay na hindi nakikita. So, can you see the air? Nakikita niyo po ba yung hangin? We cannot see the air, but the air exists. Hindi po natin nakikita yung hangin, pero meron po talagang hangin. We cannot see the wave and signal, but we have. Hindi po natin nakikita yung signal, pero meron po talaga. So the Bible says, the scientist says, the 78% is invisible things in this world. Kaya sinasabi po ng mga scientists po, 78% po sa mundong ito, yung mga bagay na hindi nakikita. Can you see the utot? Nakikita niyo po ba yung utot? We cannot see, but we can hear the sound. Pero maririnig po natin yung tunog. Everyone's utot sound is different. Yung utot po ng bawat isa po ay magkakaiba. Someone's utot is Yung utot ng iba, someone is pa-ta-ta-ta-ta-ta. Someone is all different. lahat po ay magkakaiba. We cannot see, but we can smell,
we can hear. Hindi pa natin nakikita, pero maamoy natin, mararamdaman natin. There are so many invisible things. Naparami pong mga bagay na hindi nakikita. That's why if you say there is no God because you cannot see God, you are foolish. Kaya kung sinasabi mong hindi ka naniniwala sa Diyos dahil hindi mo nakikita ang Diyos, ikaw po ay hangal. Then the Psalm number 14 verse 1 says, the reason why people wants to deny God. At sa Abit chapter 14 verse 1, sinasabi po din yung dahilan kung bakit nila itinatanggi yung Diyos. Sila'y masasama. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. When I violate the traffic signal, I hope there is no policeman. Nung nilabag po yung traffic signal, umaasa akong wala pong violation. Like this, the people's heart are corrupted and evil, and they committed so many sins. Katulad po nito, yung puso ng mga tao po ay puno ng kasuklam-suklam na mga gawa po at napakasama. That's why they are afraid of the judgment. Kaya natatakot po sila sa paghukom. So they want to deny. There is no God, no hell, no judgment. Kaya gusto nilang tinatanggi nilang walang Diyos, walang impyerno. Even though we deny, God's judgment is coming. Kahit na itanggi natin, darating po yung paghukom ng Diyos. So, through the Bible, we come to know God is a creator. Kaya sa magitan ng Biblia po, malalaman natin na ang Diyos ay tagapaglikha. Actually, when you look at the creation which God made, we cannot deny it. They are made by Creator and God. Sa katunayan po, kapag tinignan natin yung mga nilikhang ginawa ng Diyos, hindi natin maitatanggi na meron po talagang Diyos. From the beginning of the Bible says God is a creator. Sa pasimula po ng Biblia po, sinasabi ng Diyos na ang Diyos ay tagapaglikha. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sinabi po, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So when you look at the creation, we come to know they are all created by designer. Kaya kapag tiningnan natin yung mga nilikha, malalaman natin na ito po ay nilikha ng isang tagapaglikha. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Salamat po. Every house is built by someone. Ang bawat bahay ay may nagtayo. Ant house. Yung bahay ng mga langgam. Who made the ant house? Sinong gumawa ng bahay ng langgam? Huh? Ant. Mga langgam po. Tama po ba? Oh, don't be confused. Huwag po kayong maguluhan na. Honeycomb. Who made the honeycomb? Yung sa mga pulot-pukyutan po. Honey. Yes, Opo, honey. yung mga bubuyog. And who made the bird nest? At yung pugat ng ibon. Bird. Ibon po. Yes. Who made this dog house? Bahay ng aso, sino pong gumawa? Not aso. Hindi po tao. Hindi po Tao, aso. tao. Tao po. Tama pa ba? Don't be confused. Huwag po kayong maguluhan. Then who made this nice house? Sino pong gumawa ng magandang bahay na ito? Oh, mga tao. Then, who made this world? Kung kayo sino pong lumikha ng mundong ito? If there is somebody who made the house, there must be creator who made the earth. Kaya kung meron pong gumawa ng isang magandang bahay, tiyak na meron pong gumawa ng mundong ito. Nothing is made by chance. Wala pong ginawang bagay sa pamamagitan ng sandali lamang po pagkakataon. So every house is built by someone, but he who built all things is God. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. This robot dog is so amazing. Itong robot dog na ito ay nakakamangha. It recognizes who is the owner. Nakikilala niya po kung sino yung may-ari, yung amo niya. So when the owner came home, this dog followed the owner and barked. Bak, bak, mang, bak. Kaya kapag dumating yung amo niya, itong sumasalubong po itong robot na dog at siya po ay tumatahol. Mang, mang. Oh, very good translator. Oh, very good. Who made this? Sino pong gumawa nito? Tao. Tao po. Then who made the real dog? Kung kayo sino po yung gumawa ng tunay na aso? Real dog is more amazing. Yung tunay na aso po yung mas nakakamangha. The man made the teddy bear. At ito po gawa ng tao yung teddy bear po. Then who made the real bear? Kung kayo sino gumawa ng tunay na bear, oso?
the man made the cattle, Ginawa ng tao yung ito pong, then who made the real cat? at sino yung gumawa ng tunay na pusa? There must be a creator. Tiyak na meron pong tagapaglikha. So, Bible says, look at the animals and the creations. Sinasabi ng Biblia, tinayin yung mga hayop at yung mga nilikha. Then you cannot deny there is God. Kung gayon, hindi nyo may tatanggi na meron talagang Diyos. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa magitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dadahilan. God is invisible. Ang Diyos po ay hindi nakikita. But when God make the creatures, God put His wisdom and power in them. Pero nung ginawa ng Diyos yung nilikhang ito, inilagay niya po dito yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang karunungan. That's why when you look at the creation which God made, we cannot deny there must be God and designer. Kaya po kapag tinignan natin yung isang nilikhang ginawa ng Diyos, malalaman natin, hindi natin may tatangging meron po talagang Diyos na naglikha nito. For example, Easter. Halimbawa, yung isda po. How long can you stop the breathing under the water? Gaano katagal niyo po kayang humintong huminga sa ilalim ng dagat? How long? Gaano katagal po? More than 1 minute? Mahigit 1 minuto? 5 minutes? 5 minuto? 10 minutes? 10 minuto? Maybe you are not here. Kung gayon, marahil po wala kayo dito. But Easter is living under the water. Pero yung mga isda po ay nabubuhay sa ilalim ng dagat. They can breathe in the water. Kaya nilang mabuhay, huminga doon sa ilalim ng tubig. They feel comfortable. No problem. Komportable po sila at walang problema. Bakit po? Because it has a gears. Dahil meron po silang mga hasang. These gears, so amazing. Itong hasang na ito po ay nakakamangha. When the water comes in, these gears extract the oxygen only. At kapag pumasok po yung tubig po, dito po lumalabas yung oxygen. That's why the Easter can breathe under the water. Kaya yung mga isda po, kaya nilang makahinga po sa ilalim ng tubig. If you can make these gears, you will be super rich. Kaya po kung kayo po ay makagawa ng ganitong hasang po, kayo po ay magiging mayaman. All the scientists cannot make this gear. Ang lahat ng mga scientists po, hindi nila kayang gawin yung ganito. Who made this? Sinong gumawa po nito? Hindi Easter. Hindi po yung isda. They don't know why they can breathe under the water. Hindi rin po nila alam kung bakit sila nakakahinga sa ilalim ng tubig. They just live in the water as it is designed by God. Sila ay nabubuhay lamang sa ilalim ng tubig gaya ng dinisenyo sa kanila ng Diyos. This lizard name is Jesus lizard. Etong lizard na ito ay tinatawag pong Jesus lizard. Because like Jesus worked on the water, it works in the water. Dahil gaya ni Jesus na lumakad sa tubig po, ito rin po ay nakakalakad sa tubig. Look at this. Panoorin niyo po. This predatory reptile will help reveal the secret as it stalks the young basilisk. Wow. Look at this. The basilisk is called the Jesus Christ lizard because it can walk, well, really run on water. It bicycles its hind legs, and the tail becomes a counterweight. So amazing. We Nakakamangha can't know po. what the snake is thinking. He doesn't know Did it why really he can wanna run eat the on the lizard? water. Hindi niya rin po alam kung bakit siya nakakalakad sa tubig. It's just live as it is designed. Siya ay nabubuhay po gaya ng idisenyo sa kanya. What about Tuko? Alam niyo po yung, paano naman po sa tuko? You know Tuko? Alam niyo po yung tuko? He cried, Tuko! Ito po yung sinasabi, tuko, tuko. Very good translator. Scientists got amazed Yung mga scientists po na mamangha. because Tuko worked everywhere. Dahil yung tuko po ay kaya nilang lumakad kahit saan. Even on the glass, he can work. Kahit sa mga salamin po kaya nilang maglakad. So scientists studied this Tuko Kaya yung scientists po pinag-aralan nila itong tuko. and they got shocked. At sila ay nagulat. This is Tuko. Ito po ay kamay ng tuko. Under the Tuko,
It has a lot of hairs. At sa palad ng tuko po, meron ditong maraming mga buhok. And at the end of hair, it also a lot of hairs. At sa dulo ng buhok na ito, meron pong mga balahibo pa. And one hair can stand the 23 kilogram. At itong isang balahibo po ay kayang magtagal po hanggang 23 kilogram. So even though the world looks smooth, there are very small holes. Kaya kahit na madulas po yung salamin, kaya po nilang maglakad. And the tuku put the hairs in that hole and work. At inilalagay nitong tuko na ito yung kanilang mga balahibo dun sa mga butas at nakakalakad. Tuku didn't make this hair. Yung mga tuko ito, hindi po nila ginawa yung mga balahibong ito. He doesn't know why he has these hairs. Hindi niya alam kung bakit meron siyang ganitong balahibo. It just live as it is designed by God. Siya po ay nabubuhay gaya ng idinisenyo sa kanya ng Diyos. So scientists found these hairs and they got surprised. Kaya po ay natagpuan ito ng mga scientists at sila po ay nagulat. And this is the electric eel. At ito po ay tinatawag na electric eel. We use the electricity 220 volt. Tayo po ay gumagamit ng kuryente 220 volts. Is there any volunteer who boldly touched the Meron po ba ditong matapang na kaya pong sundutin po yung pastor? I can do it. pastor, kaya ko po itong gawin. Very dangerous. Napakadelikado po. But this electric eel can make up to 850 volt. Pero itong electric eel po, kaya nyo pong maglabas po ng 850 volts. So you can kill the animals Kaya kaya nyo pumatay ng hayop. because it has the generator in his body. Dahil meron po siyang sariling generator sa kanyang katawan. He doesn't know why he can make the electricity. Hindi niya rin po alam kung bakit nagagawa niyang maglabas ng kuryente. It just live as it is designed. Nabubuhay po siya gaya ng idinisenyo sa kanya ng Diyos. Look at this. Panoorin niyo po ito. He touched the electric eel. Nahawakan niya lang po yung electric eel. So dangerous. Napakadelikado po. Don't touch it. Huwag mo hawakan. And this fish is flying fish. At itong isda na ito, tinatawag pong flying fish. It has a very long fin, Meron po siyang napakahabang palikpik. like a wing. Kaya po, parang pakpak. Pakpak. So when it faced on the danger, it flies. Kaya kapag kapag kaya niyo pong lumipad. Look at it. Tingnan niyo po ito. Their cover blown. Escape seems impossible. But these particular fish have a unique ability. They are flying fish. So they don't know why they can fly. Hindi po nila alam kung bakit sila nakakalipad. They just live as they are designed. Sila ay nabubuhay gaya ng idinisenyo sa kanya. So when you look at the nature, we know everything are designed by God. Kaya kapag tinignan natin yung kalikasan po, ang lahat ng bagay ay dinisenyo ng Diyos. It means there must be a designer, creator. Ibig sabihin po, meron po talagang nagdisenyo, taga-disenyo at tagapaglikha. Another evidence is Fibonacci sequence. At ang isa pa pong katibayan po ay Fibonacci sequence. Fibonacci is one of the famous mathematician. Si Fibonacci po, isa siyang pinakasikat na mathematician. Then when he studied the nature, he found that there is the order. Kaya po nung pinag-aralan niyo po yung kalikasan po, meron pong mga pagkakaayos. So he found the Fibonacci number. Kaya siya po yung nakadiscover ng Fibonacci sequence. Are you good at math? Magaling po ba kayo sa math? Somebody don't look at me. Yung meron pong hindi tumitingin sa akin.
Don't worry, it's very easy. Huwag po kayong mag-alala, ito po yung madali lang. When you add the previous two number, it will be the next number. Kapag add nyo po yung dalawang nauna po, ang lalabas po sa kasunod. So 0 plus 1 equal 1. 1 plus 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 5. 3, 5. 5, 8. Ang galing nyo. Very good. This is the Fibonacci number. Ito po yung tinatawag na Fibonacci number. And if you divide the next number with the previous number with the next number continuously, you get the golden ratio. Kaya kapag i-divide nyo po yung naunang number dun sa kasunod ng number, ito po ay magiging golden ratio. That is the 1.618. Ito po yung tinatawag na 1.618. So when we study the nature, they are designed according to this number and this ratio. Kaya kapag tinignan nyo po yung mga nilikha po, sila po ay sumusunod sa mga number na ito at sa ratio na ito. The number of petal, 1 petal, 2, 3, and it's very difficult to find the 4 petals. Kaya po yung bilang po ng mga petals po, 1, 2, 3, at napakahirap pong makahanap ng petal na may 4. And 5, then no 6, 7, Pagkatapos 5 at wala pong 6 or 7. and 8 petals. At meron pong 8 petals. They follow the Fibonacci number. Sila po ay sumusunod doon sa Fibonacci sequence. Number of branch, 1, 2, 3, not 4. 5, not 6, 7, 8. Not 9, 10, 11, 12, 13. Kaya po yung pagkakasunod-sunod po ng mga They sanga po. follow the Fibonacci number. 1, 2, They follow the Fibonacci number. yung sanga po 1, 2, 3 at walang 4, 5 po at 6, walang 6, 7, meron pong 8. At sila po ay sumusunod dun sa Fibonacci number. So this is the golden ratio. At ito naman po yung golden ratio. So everything is designed by the golden ratio. At ang lahat po ay nakadesenyo dito po sa golden ratio. Even our body, Kahit sa katawan po natin, even the space. kahit po yung sa space. So from the small insects to the huge universe, they are designed by God. Kaya mula sa maliit na insekto hanggang sa pinakamalaking universe po, ito po ay disenyo ng Diyos.
So even tutubi is made by God. Kahit yung tutubi po ay ginawa ng Diyos. So everything is made by God, who is creator. Ang lahat po ay ginawa ng Diyos na siya pong tagapaglikha. So Bible says God is a creator. Kaya sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay tagapaglikha. Even these insects are made by God. Kahit ang insektong ito ay ginawa ng Diyos. Tama po ba? And that's why, because God is a creator, God can tell us the mystery of creation. At dahil ang Diyos po ay tagapaglikha, kaya niya pong sabihin sa atin yung lihim po ng universe po. So the secret of creatures. Ang lihim po ng mga nilikha. Do you know what is inside? Alam niyo po ba kung ano yung nasa loob? Maybe you don't know. Marahil hindi niyo po alam. But I know. Pero Because alam po. I made this. Dahil ako po yung gumawa nito. Here, inside the window, there is the dog enjoying the wind. Dito po merong isa sa loob po, merong isang asong nag-enjoy sa hangin. So, Pastor, how did you know? Pastor, paano niyo po ito nalaman? Because I made this. Dahil ako po yung gumawa nito. It's very easy. Napakadali lamang po. Like this, God can tell us the mystery of the creation. Katulad nito, kayang sabihin sa atin ng Diyos yung lihim po ng lahat ng nilikha. Would you read? O basahin ko po, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang, tinatawag niya sila ayon sa pangalan. Sa magitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. The Bible says, lift up your eyes on high Sinasabi ng Biblia, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. and look at who made these all things. At tingnan ninyo kung sino ang lumikha ng lahat ng mga ito. So, the Bible talk about universe and earth and animal and human. Kaya sinasabi po ng Biblia yung universe, yung earth, yung mga hayop at mga tao. If we studied all this mystery which God tells us, we cannot go back home because there are so many. Dahil kung pag-aaralan po natin ang lahat ng mga lihim na ito, hindi po tayo makakabalik dahil napakarami po. That's why I'll introduce some example Kaya ipapakilala ko po sa inyo yung ilang mga halimbawa. about earth. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling. Yes. On the ground, we can get the plants and the food. Sa lupa po, maaari tayong magtanim po at makakuha ng prutas. But Bible says, under the earth, it is turned up as by fire. Pero sa ilalim po nito, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Think about this. When we dig the ground, we get the water, not the fire. Pero mag-isipan niyo po ito, kapag naghukay tayo sa lupa, ang lumalabas po tubig, hindi But apoy. these days, scientists check what is inside the earth. Pero sa panahon natin ngayon, sinuri po ng mga scientists kung ano po yung nasa loob ng earth. Then, as Bible says, there is the fire under the earth. At gaya po na sinabi ng Biblia, meron pong apoy sa ilalim po, sa pinakaloob. There are outer core and inner core. They are fires. Meron pong outer core at inner core, ito po yung mga apoy. And as Bible says, they are turned up. At sinasabi ng Biblia, ito po yung umaangat. So, Bible, we can ask to God, God, how did you know about the earth? Kaya maaari nating tanongin ng Diyos, Diyos, paano mo nalalaman yung patungkol sa earth? God will say, because I made the earth. Sasabihin po ng Diyos, dahil ako yung gumawa ng earth. About the animal, I'll introduce one example. Patungkol sa hayop, ipapakilala ko sa inyo isang halimbawa. Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? You wear the face mask, so don't worry the insect
entered your mouth? Kaya po, naka-face mask kayo, huwag kayong mag-alala na pumasok yung insekto sa inyong bibig. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing sa kabundukan? Ang pagsilang ng mga usa ay iyubang na pagmasdan? So God asked to Job, can you mark? Do you know when the deer deliver a baby? Kaya tinanong ng Diyos si Job, alam mo ba kung kailan nanganganak ang usa? The one woman is pregnant, mother is pregnant, Merong isang nanay, buntis po siya. and after 10 months, she has to deliver a baby. At pagkatapos ng 9 na buwan, kailangan niya pong manganak. Tama po ba? At 10 buwan, kailangan niya pong manganak. Tama po ba? Tama po ba? Tama po ba? Yes. But deer can control the when she deliver a baby. Pero yung mga usa po, kaya nilang kontrolin kung kailan po silang manganganak. If the weather is not good and no food, she control. Next month, I'll not deliver. Kung ang panahon po ay hindi maganda at may tagutom po, next month hindi ako manganganak. Next month, still no food. Then, she decide not to deliver a baby. Sa susunod na buwan, wala pa rin pagkain. Kung gayon, nagpasya siya, di pa rin ako manganganak. That's why God said, do you mark when the deer give a birth? Kasi sinasabi ng Diyos kay Job, ang pagsilang ng mga usa ay ibang na pagmasdan. So, how did you know God? Kung gayon, paano mo ito nalaman, Diyos? God said, because I made the deer. Kung gayon, sasagot ng Diyos dahil ako ang gumawa sa usa. The more amazing thing is the human. Pero ang mas nakakamangha ay yung tao. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalamang mabuti ng aking kaluluwa. So, God made the man so wonderfully. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na nakakamangha. Nakakilakilabot po. Here's eyes. Ito po yung mata. Amazingly, these eyes connect with the brain. Pero nakakamangha po, itong matang ito ay nakakonekta sa utak. Tama po ba? So, some part of the brain is revealed, exposed to outside. That's the eyes. Kaya po yung nasa utak po, inihahayag po nito ito sa magitan ng mata. Then, whatever we see through our eyes, the brain interpret what is this. Kaya po, ano man yung nakikita ng ating mga mata, ito po ipinapaliwanag ng ating utak. Then the scientist thought, in the mother's womb, the baby grows up, baby is made, the brain is made, and there are a lot of optic nerves, and at the end, it becomes the eyes. They thought so. Kaya yung isip naman po ng mga scientists po, kapag nagbubuntis po, ay gumagawa sila ng utak po at yung mga nerve po ay pagkatapos ito ay makakabuo po ng mata. But when they studied how the man is made, they got surprised. Pero kapag pinag-aralan nila po kung paano po nabubuo yung tao, sila ay namangha. Nagulat. The eyes and brain separately made first. Yung mata po at yung utak po ay separate pong ginawa. Then thousands nerves come out of the eyes. At yung libo-libong mga nerve po ay lumalabas sa mata. And thousands nerves come out of the brain. At yung libo-libong mga nerve po ay lumalabas dun sa utak. And each nerves find the perfectly matched nerve. At yung bawat nerve na ito po ay nagtatagpo sa pinaka-match po nilang nerve. So if this nerve connect with the wrong nerve, even though we see through our eyes, the brain cannot read. Kaya po, kapag nag-connect, ito pong nerve na ito hindi nag-connect sa kanyang match po, hindi po ito nalalaman ng mata. So look at this. Kaya tingnan niyo po ito. This is so amazing. Ito po ay nakakamangha. If we connect the wrong socket, the machine doesn't work. Kaya kapag nag-connect na tayo ng maling sakit po, yung machine po, yung makina, hindi po gagana. We have to put the wire cable in the exact place. Kaya kailangan nating ikabit yung tamang kable po doon sa kanyang saksakan. Then all the nerves meet each other in the exactly. At yung lahat ng mga ugat po ay eksaktong nagko-connecta. That's why we can see and read. Kaya nakikita po natin at nababasa.
So, God made us so amazing. Kaya ginawa tayo ng Diyos na nakakamangha. Look at this. Tingnan niyo po ito. Actually, when we look at the space, we are just like a dust. Sa tunay po, kapag tumingin tayo sa space po, doon sa labas ng mundo, tayo po ay parang alabok lamang. But God made us so amazingly because God loves us. Pero tayo inilikha ng Diyos na nakakamangha dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Ay. So, when we compare the size of the universe with us, we are like a dust. Kaya kapag kinumpara po natin yung sukat ng universe at tayo po ay alabok lamang. But God only focus on the human because God loves a man. Pero ang Diyos po ay nakapokus lamang sa tao dahil mahal ng Diyos ang tao. Even though it looks like you come here by coincidence, there must be the God's guidance. Kahit na para bang napunta kayo dito ng pagkakataon lamang, ito po ay ng Diyos. I believe God guide your steps Ako'y naniniwala, ginagabayan ng Diyos ang inyong mga hakbang. because God wants everyone here to get salvation. Dahil ang nais ng Diyos na ang lahat na naririto ay magkaroon ng kaligtasan. So when we look at the creation and the Bible, we come to know God is a creator. Kaya kapag tinignan po natin lahat ng mga nilikha, malalaman natin na ang Diyos ay tagapaglikha. And also, when we study the Bible, we come to know God is a ruler of human history. At kapag pinag-aralan natin yung Bibliang ito, malalaman natin na ang Diyos po yung namumuno sa kasaysayan ng tao. That's why God can tell us all the human history from the beginning to the end. Kayang sabihin po ng Diyos yung nangyari sa nakaraan po hanggang sa simula hanggang sa katapusan. If the Bible is really Word of God, we can see the evidence. We can find the evidence about the past history. Kaya kung meron talagang Diyos po, kaya pong sabihin ng Biblia po yung mga nangyari sa nakaraan pong nakasulat sa Biblia. So the beginning of human history is the Garden of Eden. Kaya pasimula ng kasaysayan ng tao po ay nagsimula sa halamanan ng Eden. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. God made Adam and Eve. Nilikha ng Diyos si Adan at Eva And God put them in the Garden of Eden. at nilagay sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. And God gave them the everything. At ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat. But God commanded them, don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. Pero inutos lang ng Diyos na huwag ninyong kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. God said, if you eat it, you shall surely die. Sinabi ng Diyos na kapag kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. But Satan approached Eva Pero itong si Satanas po lumapit siya kay Eva as a form of serpent. bilang anyo ng isang ahas. Eva, have you eaten that fruit? Eva, nakain mo na ba ang Eva bunga said, ito? no, if we eat it, maybe we will die. Sabi niya, hindi, dahil marahil kapag kumain kami nito, ay mamamatay kami. Satan says,
No, you will not die. Sinabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. If you eat it, you will be like a God. Dahil kapag kinain mo ito, ay magiging kagaya ka ng Diyos. That's why God didn't allow you to eat. Kaya hindi pinapahintulutan ng Diyos na kainin mo ito. Talaga? So she ate that fruit. Kaya kinain niya po yung bunga. Then she was so afraid. At siya po ay natakot. So she went to Adam. Kaya pumunta po siya, lumapit siya kay Adan. Adam, I ate this fruit. Adan, kinain ko yung bungang ito. Adam said, God said, you shall surely die. Sinabi ng Diyos na tiyak na mamamatay ka. Yes, but you don't love me. Oo, kinain ko ito. Kung ganyan, di mo ba ako mahal? If you love me, we have to eat together and die together. Kung mahal mo ako, kainin mo ito para mamatay tayong magkasama. Let's eat together. Kainin natin itong magkasama. Adam ate together. Kaya kinain din po ni Adan. Sige. They committed sin together. Sila po ay nakagawa ng kasalanan magkasama. That was the first sin of man. Ito po yung unang kasalanan ng tao. Because of this sin, they were cursed. Dahil sa kasalanan ito, sila po ay sinumpa. And because of this sin, all men became sinners. At dahil sa kasalanan ito, ang lahat ng tao po ay naging makasalanan. That's why from the mother's womb, we have a sinful nature already. Kaya mula sa sinapupunan pa lang ng nanay, meron na po tayong likas na pagiging makasalanan. Even though nobody teaches us how to commit a sin, we already know how to commit a sin. Kahit na wala pong nagturo sa atin kung paano gumawa ng kasalanan, alam na po natin kung paano gumawa ng kasalanan. Because we have a sinful nature. Dahil po meron tayong likas na pagiging makasalanan. So, since Adam and Eve, all people are born as a sinner. Dahil po kay Adan at Eva, ang lahat po ng mga tao ay naging makasalanan. That's why all people need to get salvation. Kaya po ang lahat ng tao po ay kailangan ng kaligtasan. We cannot save ourselves. Hindi po natin maliligtas yung ating sarili. We cannot wash away even one single sin by our good deeds and all our work. Hindi po natin mahuhugasan yung kahit maliit nating kasalanan sa magitan ng mga mabubuting gawa. That's why we need God's mercy and grace. Kaya kailangan po natin habag ng Diyos at ng biyaya. So I believe if you listen carefully, these all the sessions in the Bible seminar, you will find how to get salvation, how to go to heaven. Kaya kapag kayo po ay nakinig sa lahat ng session po ng Bible seminar ito, malalaman niyo po kung paano makapasok sa langit at paano magkaroon ng kaligtasan. Anyway, because of the sin, Adam and Eve were cursed and expelled from Garden of Eden. Kaya po dahil po sa kasalanan ni Adan at Eva, sila po ay pinalaya sa halaman ng Eden. Here is the question. Dito po merong katanungan. Is this story true? Ang kwentong ito ba ay totoo? If it is true, we can find evidence. Kung ito po ay totoo, matatagpuan natin yung katibayan. Actually, there are many evidences. Sa katunayan, napakarami pong katibayan. The first evidence, we came from one parent, Adam and Eve, that is the blood type. Kaya po yung kasi ang katibayan na tayo po ay nagmula kay Adan at Eva na magulang natin, yung sa magitan po ng blood type. The Acts chapter 17 says, God has made from one blood every nation of men. Kasi Gawa chapter 17 verse 26, sinabi po ng Diyos, nilikha niya mula sa isang bawat bansa ng mga tao. So, like a Garden of Eden story, we came from one person, Adam and Eve. Kaya gaya po ng kwento sa halaman ng Eden po, tayo po ay nagmula kay Adan at Eva. So, if the Adam, do you know blood type? Alam niyo po ba yung inyong blood type? What's your blood type? Ano po yung inyong blood type? Actually, we have one of four blood type. Anyone, Filipino, Koreano, whoever, one of four blood types. Kaya sa katunayan po, ang lahat po maging Pilipino, Koreano, sa apat na blood type po, meron tayong isa dito. So, if the Adam is the AO, Eva is the BO, we can make a four blood type. Kaya kung si Adan po ay AO at si Eva po ay BO, makakagawa po tayo ng apat na blood type. So, that is the one evidence we came from Adam and Eve. Ito po yung isang katibayan na nagmula po tayo kay Adan at Eva. Some people insist that the monkey evolved and become the man. Kaya po meron pong mga nagtalagang pinipilit na yung tao po yung nagmula sa unggoy. The monkey wants to work, so try to stand and finally it become the man. Kaya po yung unggoy po gusto niya pong tumayo hanggang maging tao. I have so many things to talk about the evolution theory. Naparaming bagay po ang gustong sabihin patungkol po sa evolution. These days, the students learn the evolution theory in the school.
panahon natin ngayon, yung mga estudyante po pinag-aaralan ng evolution theory doon sa school. That is totally lie. Ito po ay talagang kasinungalingan. First of all, we have to know the difference between law and theory. Sa katunayan po, una sa lahat, dapat nating malaman yung law at yung theory. Theory means it's not proven yet. Yung theory po, ito po ay hindi pa po napapatunayan. It's just a guess. Ito po ay usap-usapan lang. But law is already proven with evidence. Pero yung law po, ito po ay napatunayan na mayroong katibayan. That's why we call the law of gravity, not the theory of gravity. Kaya tinatawag po nga, di ba, law of gravity at hindi po theory of gravity. But we never call the law of evolution. We call the evolution theory. It Yeah. means it's not proven yet. Pero hindi po natin tinatawag na law of evolution, kundi theory of evolution dahil hindi po ito napapatunayan. If man came from the monkey, probably even at this moment, one monkey finished evolution, and at least one monkey becomes a man. Kaya po, kung talaga ang tao po ay nanggaling sa unggoy, hanggang sa panahon natin ngayon po, meron pa rin pong unggoy na nag-evolution. So one monkey today, one monkey visit the barangay hall. At isang unggoy po sa panahon natin ngayon, bumisita sa barangay hall. He is naked, Siya po ay hubad. and he said, tonight I become a man. Sabihin niya, ngayong gabi ay ako ay naging tao. I need the social number. Kailangan ko ng social number. Please give me the ID card. Pakiusap, bigyan mo ako ng ID card. But in human history, there is no that kind of monkey. Pero sa kasaysayan ng tao po, wala pong ganitong uri ng unggoy. Still, monkey is monkey and man is man. Yung unggoy po ay unggoy pa rin at yung tao po ay tao po. We came from God, Tayo not po the monkey. Tayo po ay nagmula sa Diyos at hindi sa unggoy. So man is not the animal. Kaya po yung unggoy po hindi po ito tao. Man is the precious being having the spirit. Yung tao po, ito po yung mahalagang merong espiritu. And another evidence about the Garden of Eden is 4 rivers. At yung isa pa mong katibayan patungkol sa halaman ng Eden ay yung 4 na ilog. Genesis chapter 2 says, in the Garden of Eden, there are 4 rivers. Sa Genesis chapter 2 po, sinasabi na meron pong 4 na ilog sa halaman ng Eden. First is Pison. Una, Pishon. Second is Gihon. Ikalawa, Gihon. Fourth is Tigris and Euphrates. Ikatlo at ikaapat, Tigris at Euphrates. Actually, Tigris and Euphrates are still flowing in the Middle East. Sa katunayan po yung Tigris at Euphrates po ay patuloy pa rin dumadaloy po ngayon. That is the previous place of Garden of Eden. Ito po yung dating lugar po ng halaman ng Eden. This is Philippines, Ito po yung Pilipinas. and this is the Middle East, the previous place of Garden of Eden. At ito po yung Middle East, yung gitnang silangan. Dito po yung halaman ng Eden. Because there are 2 rivers still flowing, Dahil meron pa rin po 2 ilog na patuloy na dumadaloy po ngayon. Tigris and Euphrates. Tigris at Euphrates. Then somebody asked me, Pastor, where are the 2 rivers? At meron po nagtanong sa akin, Pastor, nasaan po yung 2 natitirang ilog? Wow, people are very smart. Napakatalino po ng mga tao. They said, Bible says 4 rivers, but only 2 rivers are flowing. Sinasabi ng Biblia, 4 na ilog po, pero bakit 2 ilog lang yung dumadaloy? Where are 2 lost rivers? Nasaan yung nawawalang 2 ilog? The scientists already found it. Pero yung mga scientists po, natagpuan na po nila ito. When we go to the hospital, we can take an X-ray. Kapag tayo po ay pupunta ng ospital, pwede po tayong magpa-x-ray. Then we can see bones. At makikita po natin mga buto. Like this, we can take the X-ray under the ground. Katulad nito, pwede po tayong gumamit ng x-ray sa ilalim ng lupa. So scientists took the X-ray under the ground, this area. They found the 2 lost rivers. Kaya sa lugar na ito po, yung mga scientists po ay kumuha ng x-ray po at natagpuan nila yung nawawalang ilog. So outside is desert, but under the desert, there are lost Kaya rivers. sa labas po, disyerto, pero sa ilalim ng disyerto po, nandito yung mga ilog. So they already found the Pison and Gihon rivers. Kaya natagpuan din po nila yung Pishon at Gihon River. So this is the previous location of Garden of Eden. Kaya ito po yung dating lugar ng halaman ng Eden. Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden.
Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy pa hanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So, because the Bible is the Word of God, we can find evidence. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos, matatagpuan po natin yung mga katibayan. And this is important. At ito po ay napakahalaga. Actually, Adam and Eve were standing between two worlds. Sa katunayan po, si Adan at Eva po ay tumatayo sa dalawang mundo. God said, don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. Sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. You shall surely die. Tiyak na mamamatay ka. But Satan says, eat it, you will not die. At sinabi ni Satanas po, kainin mo ito, hindi ka mamamatay. Adam and Eve followed the word of Satan, not the word of God. Itong si Adan at Eva, sinunod nila yung salita ni Satanas at hindi po yung salita ng Diyos. That's why they would judge it. Kaya po sila po hinatulan. We also stand between two words, word of God and word of Satan. Tayo rin po ay tumatayo sa dalawang salita. Salita ng Diyos at salita ni Satanas. Word of God says, you have to get salvation. Sinasabi na salita ng Diyos, dapat ka magkaroon ng kaligtasan. Otherwise, you will be judged according to your sin and you go to hell. Dahil kung hindi, ikaw ay hatulan ayon sa iyong mga kasalanan at mapupunta ka sa impyerno. But Satan says, don't think about your salvation. Pero sinasabi ni Satanas, huwag mong pag-isipan yung patungkol sa kaligtasan mo. You're already attending the church. Ikaw ay dumadalo na ng church. Don't think about going to heaven. Huwag mo nang isipin yung pumasok pa sa langit. You will not be judged. Hindi ka nakakatulan. So, which word do you want to listen? Kung gayon, anong salita po yung nais niyo pong pakinggan? Word of God or word of Satan? Salita ng Diyos, salita ni Satanas. Huh? Which word do you want to listen? Anong salita po yung gusto niyong pakinggan? Yes, salita ng Diyos. That's why we gather here to listen to the word of God. Kaya nga po naririto tayo upang pakinggan yung salita ng Diyos. If you listen carefully the word of God, you will find how to get salvation. Kaya kung kayo ay makikinig ng maigi sa salita ng Diyos, matatagpuan niyo po kung paano magkaroon ng kaligtasan. So, when we study Bible, we know that God is a ruler of human history. Kaya kapag pinag-aralan natin yung Biblia, malalaman natin na ang Diyos po yung namumuno sa kasaysayan ng sangkatauhan. And when God made the Adam and Eve, God made them as a spiritual being. At nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, nilikha sila ng Diyos na may spiritual na may pagkatao. Genesis chapter 1 verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. John chapter 4 verse 24 says, God is a spirit. Sinasabi ng John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu. So God created man in His own image. It means God made the man as a spiritual being. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos yung tao po na mayroong espiritu.
Would you read? Babasahin ko po. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alubok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So Bible says, God made our body with the dust. Kasi sinasabi ng Diyos, ginawa yung ating katawan po mula sa alabok. And God put the spirit in this body. At ang Diyos ay naglagay ng espiritu sa taong ito. So we become the spiritual being. Tayo po ay naging spiritual na pagkatao po. So in this flesh, our spirit, my spirit is living here. Kaya dito sa katawang ito, meron pong espiritong nabubuhay. That's why the Bible says, our body is the house of spirit. Kaya sinasabi ng Diyos na yung ating katawan po ay bahay ng espiritu po. Our house is very nice. Ang ating bahay po ay nakakamanga. Here is roof, Meron pong bubong, and here is window, meron pong bintana, and we have a fan, meron po tayong pan, and we have a kitchen, at meron tayong we kusina, have a heater, meron tayong heater, we have a CR. meron tayong CR. Very nice house. Napakagandang bahay. And here is the house At dito po merong bahay and tao. at tao. House is important, or person in the house is more important. Ang bahay po ba yung mahalaga o mas mahalaga yung taong nasa bahay? Yes, the person is much more important than the house. Yung tao po, opo, siya po yung mas mahalaga kaysa dun sa bahay. When the house is collapsed, the person come out. Kapag gumuho po yung bahay na ito, lalabas po yung tao. The flesh, our body, is the house of our spirit. Yung laman po, ito po yung katawan po natin, ito yung bahay ng espiritu po. So, when our body is dead, our spirit comes out of the body and stand before God. Kaya kapag ang ating katawan po ay namatay, yung espiritu po ay lalabas sa katawan at tatayo sa harapan ng Diyos. So, look at this. At tingnan niyo po ito. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. After my skin is destroyed, it means after I die, Kaya pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, ibig sabihin po, pagkatapos kong mamatay, then makikita ko ang Diyos. Ko, still there is ko. Still I'm alive. kaya makikita ko ang Diyos, merong salitang ko, ibig sabihin buhay pa rin po ako. It means my spirit comes out of the body and I stand before God. Ibig sabihin yung espiritu ko ay lalabas dun sa aking katawan at haharap sa Diyos. Death is not the end. Yung kamatayan po hindi pa dito nagtatapos. After death, eternal world is waiting for us. Pagkatapos ng kamatayan, yung walang hanggang mundo po ay naghihintay. Some people died, but after some hours and some days, they woke up. Meron po mga taong namatay na, pero pagkatapos ng ilang minuto o ilang araw, muli po silang nabuhay. They experienced the death. Naranasan po nila yung kamatayan. So it's called the NDE, near-death experience. Kaya tinatawag po itong NDE, Near-Death Experience. In Luke chapter 8, the Jairus' daughter already died. Kaya dito po sa Lucas chapter 8, yung anak na babae ni Jairus po ay namatay. But when Jesus said, her spirit returned to the body, Pero sinabi ni Jesus, yung espiritu ng babae po ay bumalik sa kanyang katawan. then she arose. At siya po ay muling nabuhay. So it really happened even these days. At ito po ay talagang nangyayari kahit sa panahon natin ngayon. So Dr. Raymond Moody had the interview, those who experienced the NDE. Kaya itong si Dr. Raymond Moody po ay interview niyo po yung mga nakaranas ng near-death experience. And he wrote to the book, After Life. At nagsulat po siya ng aklat, Life After Life. Even though these interviewees didn't discuss, their witness are exactly matching, same. Kaya kahit na yung sa interview na ito po, talagang parehas na parehas po ito sa kwento. They said, out of the body, they saw their dead body. Doon, sa paglabas po nilang kanilang katawan po, nakita po talaga nila yung kanilang katawan. And they said they passed through the tunnel of light. At sinasabi nilang dumaan po sila sa tunnel po ng liwanag. And they met the being of light. At talaga sila ay natagpuan po nila yung pagkaliwanag. Bible says God is a light. Sinasabi ng Diyos, ng Biblia, ang Diyos ay liwanag. And they reviewed their whole life at one flash moment. At nahayag sa kanila yung kanilang buong buhay po ng ilang sandali. Bible says when we stand before God, God will judge all our sins. Sinasabi ng Biblia po na kapag tayo po ay tumayo na sa harapan ng Diyos,
hatulan ng Diyos ang lahat nating kasalanan. So after you die, you will also experience the same thing. Kaya pagkatapos nyo pong mamatay, mararanasan nyo rin po yung parehas sa bagay na ito. Look at this. 인생에 대해서 깊이 있게 생각을 많이 하게 돼요. 어떻게 의미 있게 살아가는 존재가 하면서 무엇을 남기고 하나 이런 생각이 Death is not the end. Ang kamatayan po, hindi po dito nagtatapos. After we die, we will stand before God. Pagkatapos ng kamatayan natin mamatay po, tayo po tatayo sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Our body is made by the dust. Ang ating katawan po ay gawa sa alabok. That's why when we die, our body becomes dust. Kaya kapag tayo ay namatay, yung ating katawan po ay magiging alabok. But our spirit never die. Pero yung ating espiritu po hindi kailanman mamamatay. After we die, we will stand before God. We return to the Lord. Pagkatapos nating mamatay, tatayo tayo sa harapan ng Diyos, babalik tayo sa Panginoon. That's why we prepare to stand before God. Kaya dapat tayong maging handa na tumayo sa harapan ng Diyos. If we are not ready, we should be judged and go to hell. Dahil kung hindi tayo handa po, tayo po'y hatulan sa harapan ng Diyos at tayo mapupunta sa impyerno. The woman, the mother, has a baby in the womb. At yung isang nanay po meron siyang bata po sa kanyang sinapupunan. And she talked to the baby. At siya, kinakausap niya yung kanyang baby. Baby, after 10 months, let's meet. O, baby, pagkatapos ng 10 buwan ay magkikita tayo. But baby says, where's my mother? I don't think so. Kaya, pinasagot ng baby po, nasan yung aking ina? This womb is all my world. At itong buong sinapupunan ito lang yung aking buong mundo. The another world is waiting for me? No, I don't think so. At yung panibagong mundo ay naghihintay sa akin, hindi ko to iniisip. But after 10 months, when he's born, he can see his real mother. Pero pagkatapos ng 9 na buwan po, makikita niya po talaga kung sino po yung kanyang tunay na nanay. Real world was waiting for him. Yung tunay na mundo po ay naghihintay sa kanya. Like this, while we are staying in this world, God says, after death, we will meet. Kaya po, katulad nito, habang nakatira po tayo sa mundong ito, sinasabi ng Diyos, pagkatapos ng kamatayan, tayo po itatayo sa harapan ng Diyos. God says, there are eternal heaven and eternal hell. Sinasabi ng Diyos na mayroong wala hanggang langit at wala hanggang impyerno. Even though we denied, after death, we will go to one of two places. Kahit na itanggi po natin ito, pagkatapos ng kamatayan, tayo po pupunta sa dalawang bagay na ito. So, think about this. The time to stay in the mother's womb is the time to prepare the real world. Kaya po, pag-isipan niyo po ito, yung panahon po na nasa sinapupunan tayo ng mundo, ay ng ating sinapupunan ng nanay, ay paghahanda para sa tunay na mundo. Like this, the time to we stay in this world is the time to prepare the eternal world. Kaya katulad nito, yung panahon po ng pananatili natin sa mundong ito, ay paghahanda po para harapin po yung walang hanggang mundo. So we came to this world to get the eternal life, to get the salvation. Tayo po ay naparito sa mundong ito upang magkaroon po ng buhay na wala hanggan ng kaligtasan po. Actually, this is our spiritual condition. Sa katunayan, ito po yung ating spiritual na kalagayan. We are born as a sinner, Pinanganak tayong makasalanan. and in our life, we commit so many sins. At sa ating buhay, gumagawa tayo ng maraming kasalanan. And once we die, we go to heaven or hell. At kapag namatay tayo, mapupunta tayo maaaring sa langit o impyerno. If we don't get salvation, we will be judged and go to hell. At kung tayo po hatulan, maaari tayong mapunta sa langit o impyerno. Only saved people will go to heaven. Tanging mga ligtas lamang po yung papasok sa langit. So, the problem is, the death is very near to us. Pero ang problema po, yung kamatayan po ay napakalapit sa atin. We don't know when to die, how to die. Hindi natin alam kung kailan at kung paano tayo mamamatay. Her name is Mina Basaran. Yung kanyang pangalan po, Mina Basaran. She is a super rich family Sila po ay in isang, Turkey. siya po ay napakayamang babae po doon sa Turkey. She has many companies. Napakarami niyang kumpanya. She has many hotels. Napakarami niyang mga hotel. And she is model. At isa pong model. So before she got married, she went to the Singapore with her friends. Kaya bago siya nag-asawa, nagpunta po siya doon sa Singapore po kasama ng kanyang She kaibigan. enjoyed the life. Nag-enjoy siya sa kanyang buhay. But when she came back with her private airplane, it's airplane crash. Pero nung pabalik na po siya, kasama ng yung private airplane, ito po ay bumagsak. By accident, all people died.
Dahil sa aksidente itong lahat ng nandito po ay namatay. At the time, she was only 28 years old. Sa panahon na ito, ang kanyang edad po ay 20 years old lamang. Even though she is rich, she cannot avoid the death. Kahit na siya po ay mayaman, hindi niya po maiiwasan yung kanyang kamatayan. Nobody knows when to die, how to die, where to die. Kaya hindi po natin alam, hindi walang sino man nakakalam kung kailan mamamatay, kung paano mamamatay at kung saan mamamatay. That's why before we are late, we have to get Kaya salvation. bago pa mamahuli, dapat tayong magkaroon ng kaligtasan. Who knows? This is your last chance to get salvation. Sino po nakakaalam na maaaring ito na yung huling pagkakataon nyo upang magkaroon ng kaligtasan? So when you still have a chance, please take it and get salvation. Kaya habang may pagkakataon pa po kayo, pakunin nyo po ito nang magkaroon kayo ng kaligtasan. Anyone suddenly died. Anyone can suddenly die. Ang lahat po, kahit sino man po ay maaaring bigla na lamang mamatay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. So whether we are rich or poor and educated, not educated, it doesn't matter. Anyone will die. Kaya maging kayo ay mayaman o mahirap, nakapag-aral o hindi nakapag-aral po, ang lahat po ay mamamatay. That's why the Bible says, do not boast tomorrow. Kasi sinasabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang ang kinabukasan. Tonight can be our last day. Ang gabing ito, maaaring ito yung ating huling araw. That's why before we are late, we should prepare ourselves to stand before God. Kaya bago pa tayo mauli, dapat tayo makapaganda na umarap sa harap sa Diyos. This is today's last verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. As Jesus said, even though we have everything in this world, if we lose our soul, if we go to hell, that is the cursed life. Kaya po, sinasabi ni Jesus po, kahit na meron tayong lahat ng bagay nito, kung tayo po ay mawala yung ating buhay po at mapunta sa impyerno, ito po ay kasumpa-sumpa. But even though we have nothing in this world, if we get salvation and can go to heaven, we are the most blessed life. Kaya po kahit na tayo po ay walang anumang bagay sa sa mundong ito, pero magkaroon tayo ng kaligtasan at makapasok sa langit, kayo po yung pinakamapalad. We are like a baby who lost the mother. Tayo po ay parang mga baby po na nawala po sa mga nanay. This baby lost the mother in the market. Dito po, itong baby na ito, nawala yung kanyang nanay doon sa palengke. So he cried, where is my mother? Kaya umiiyak siya, nasaan yung aking nanay? Then somebody gave him the candy. At meron pong nagbigay sa kanya ng candy. Then he smiled. At ngumiti siya. Oh, candy, I like it. Oh, candy, gusto ko ito. And after he eat it, he cried again. Pero pagkatapos siyang kumain po, umiyak po ulit siya. Because he has no one. Dahil wala po siyang nanay. Where is my mother? Nasaan yung nanay ko? Somebody gave him the snack. At meron pong nagbigay sa kanya ng snacks. Oh, snack, this is my favorite snack. Oh, ito yung snacks, yung pinakapaborito ko. Masarap. Temporarily, he's happy. At panandalian, masaya po siya. But after eating the snack,
he cry again. Pero pagkatapos niya pong makain yung snack, siya po ay umiyak muli. He cannot be satisfied until he meet his mother. Hindi po siya makokontento, masisiyahan, hanggang sa makita niya yung kanyang nanay. We are like this baby. Tayo po ay katulad ng baby na ito. We lost our true God. Nawala po sa atin yung tunay na Diyos. And we need to get salvation. Kaya kailangan nating magkaroon ng kaligtasan. But sometimes, without salvation, we are happy. Pero minsan kahit na wala tayong kaligtasan, tayo po ay masaya. When you get a job, when you get the lot of money, temporarily we are happy. Kapag meron tayong nakakuha ng trabaho, meron tayong maraming pera, panandalian, masaya po tayo. But still, we have an empty heart. Pero, gayon pa man po, meron po tayong walang laman sa ating puso. That's why until we get salvation, until we find the true God, we cannot be satisfied. Kaya hanggang sa matagpuan po natin yung tunay na Diyos at kaligtasan, hindi po tayo makokontento. So I really hope and pray all of us listen carefully up to the end of this Bible seminar. Kaya ako po ay umaasa po na lahat po kayo dito ay makikinig po sa Bible seminar na ito. So today we study these topics. Kaya sa araw na ito, pinag-aralan po natin yung mga paksang ito. Tomorrow we will study the much more important topic. At bukas po pag-aaralan po natin yung higit na mahalagang mga paksa. So please come again and listen carefully. Kaya bumalik po kayong muli at makinig po kayong maigi. Okay lang po? And please invite your friends and the family. At pakiusap, imbitahin niyo po yung kanyang mga kaibigan at kapamilya. Please come together and we welcome everyone. Pumunta kayo sama-sama at we'll welcome namin ang lahat. Okay lang po? Okay lang po. Makita-kita po tayo bukas. Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan ng Biblia. We confess that you are a creator and ruler of human history. Pinag-aralan po namin na ikaw po ay Diyos na tagapaglikha at namumuno sa buong kasaysayan. Please guide our step to find the true salvation. Pakiusap, gabayan niyo po yung aming mga hakbang na matagpuan yung tunay na kaligtasan. And please protect us from the temptation of Satan. At pakiusap, protektahan niyo po kami mula sa mga tukso ni Satanas. We commit the rest of sessions in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung mga natitirang session sa iyong makapangyarihang kamay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat.